Hanggang ngayon, patuloy ang issue ng pag-aangkin ng China sa mga isla sa West Philippine Sea na tinatawag nilang South China Sea. Bagamat nagtagumpay ang Pilipinas sa International Court na nagpahayag na ang mga islang ito ay atin, tila hindi pa rin matanggap ng China ang katotohanan. Ang usaping ito ay muling naging mainit nang tumama ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, isang bahagi ng West Philippine Sea na ngayon ay nagiging dahilan ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ano nga ba ang meron sa West Philippine Sea at bakit ito patuloy na pinag-aagawan? Alam mo ba na may mga natatanging lihim ang West Philippine Sea na marahil hindi pa lahat ay nakakaalam nito? Maraming aspeto ang dapat pang matuklasan tungkol dito, lalo na sa konteksto ng mga agawan ng teritoryo at likas na yaman. Kaya naman, sa video na ito, layunin kong ibahagi ang mga impormasyon na maaaring makatulong upang mas maunawaan natin ang kahalagahan ng West Philippine Sea at kung bakit ito patuloy na pinag-aagawan ng iba't ibang bansa. Ito ay batay sa aking mga personal na pananaliksik at hindi ko layuning pilitin ang sinuman na maniwala sa mga impormasyong ibabahagi ko. Kung hindi kayo kumbinsido, malaya kayong magsagawa ng sarili ninyong pagsusuri upang makuha ang inyong kagustuhan at pag-unawa. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang tawag na West Philippine Sea ay unang ginamit ng gobyerno ng Pilipinas noong 2011 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ang pagbabago ng pangalan mula South China Sea patungong West Philippine Sea ay naging simbolo ng pagtutol ng Pilipinas sa panghihimasok ng China sa ating teritoryo. Isang resolusyon mula sa Akbayan Party List ang nagmumungkahi ng palitan ng pangalan. At ito ay sinuportahan ng maraming sektor, kabilang na ang mga nasa armed forces at mga mamamayan. Noong Setyembre 2012, naging opisyal na ng gobyerno ng Pilipinas ang paggamit ng pangalang West Philippine Sea sa mga opisyal na dokumento at mapa ng bansa. Ang West Philippine Sea ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas at isang mahalagang bahagi ng ating maritime territory. Ang lugar na ito ay mayroong iba't ibang maritime zones. Karaniwan, ang pinakamalayong hangganan ng West Philippine Sea ay ang ating Exclusive Economic Zone, EEZ, na umaabot ng 200 nautical miles mula sa baseline ng Pilipinas. Ngunit, beyond the EEZ, mayroon ding tinatawag na Extended Continental Shelf, kung saan ang Pilipinas lamang ang may karapatang gumamit ng mga likas na yaman sa ilalim ng katubigan. Ang Extended Continental Shelf na ito ay isang mahalagang bahagi ng ating teritoryo na patuloy ding pinag-aagawan ng mga bansa. Ang West Philippine Sea ay naging lugar ng tensyon at komprontasyon mula nang magkaiba-iba ang mga bansa na nangangailangan ng akses sa mga likas na yaman ng lugar. Bukod sa Pilipinas, ang mga bansang Brunei, Malaysia, China, Vietnam at Taiwan ay may mga claim sa ilang bahagi ng teritoryo sa South China Sea. Sa pagitan ng 2013 at 2015, binantayan ng China ang 7 reef sa South China Sea, kung saan ang 5 reef na ito ay nasa ilalim ng teritoryo ng Pilipinas. Ano ang dahilan ng mga bansang ito sa patuloy na pag-aangkin ng mga teritoryo sa West Philippine Sea? Ano nga ba ang mga posibleng epekto nito sa ating ekonomiya at seguridad bilang isang bansa? Ito rin ay isang lugar na may napakayamang likas na yaman, na siyang dahilan kung bakit maraming bansa ang nais mag-angkin dito. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFR, umabot sa 3,243,022 metric tons ng mga produkto mula sa dagat ang naproduce mula sa West Philippine Sea noong 2020. Ang mga mangingisda mula sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng Ilocos, Central Luzon, Mimaropa at ilang lugar sa Metro Manila ay umaasa sa mga yaman ng karagatang ito. Subalit, may mga mangingisda rin ang patuloy na nag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan at kabuhayan dahil sa presensya ng mga Chinese vessels na naglalayag sa mga katubigan ng WPS. Marami ang nangangamba na ang patuloy na agawan sa teritoryo ng West Philippine Sea ay magdudulot ng pagkasira sa industriya ng pangingisda na pangunahing pinagkakakitaan ng maraming Pilipino. Isa pang yaman ng West Philippine Sea ay ang mga coral reefs nito na may kabuuang sukat ng 1/2 milyong hektarya.
Ayon sa Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, ang mga coral reefs na matatagpuan sa WPS ay malaking bahagi ng kabuuang coral reef area ng bansa. Dahil dito, itinuturing ang Pilipinas bilang may ikatlong pinakamalaking coral reef area sa buong mundo at ang pinakamataas na antas ng biodiversity ng mga coral reefs. Ang 1 square meter ng coral reef ay maaaring makagawa ng 1 hanggang 5 kilo ng puting buhangin bawat taon. Bukod sa pagiging pangunahing atraksyon para sa mga turista, ang coral reefs ng West Philippine Sea ay nagsisilbing proteksyon para sa mga coastal settlements. Ang mga coral reefs ay natural na harang laban sa malalaking alon at malalakas na agos mula sa dagat. Ang West Philippine Sea ay mayaman din sa mga natural na yaman tulad ng langis at natural gas. Ayon sa isang survey na isinagawa ng US Geological Survey noong 2013, tinatayang meron itong 11 bilyong barrels ng langis at 190 trillion cubic feet ng natural gas. Ang Recto Bank o Reed Bank na matatagpuan sa bahagi ng West Philippine Sea ay itinuturing na may pinakamalaking reserba ng langis at natural gas sa lugar. Ayon sa desisyon ng International Tribunal noong 2016, ang Recto Bank ay kabilang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, kaya tayo lamang ang may angking karapatang gumamit ng mga yaman dito. Bukod sa mga likas na yaman, may mga estratehiyang dahilan din kung bakit mahalaga ang West Philippine Sea. Ang lugar ay malapit sa mga pangunahing daungan at seaport ng bansa. Halimbawa, ang Manila Port, ang pinakamalaki at pinakaabalang daungan sa Pilipinas, ay matatagpuan malapit sa Manila Bay na konektado sa West Philippine Sea. Ang Subic Bay Freeport Zone ay isang deep water facility na dating US Naval Base ay matatagpuan din malapit sa West Philippine Sea. Ang Port of Batangas naman ay isang mahalagang daungan na nag-uugnay sa Pilipinas at sa mga karatig na bansa. Sa Kalumpang Peninsula, nakaharap ang Puerto Princesa Port, isang pangunahing entry point para sa mga turista patungo sa Palawan, isang lalawigan na bahagi ng West Philippine Sea. Ang Puerto Princesa ay kilala rin sa pagiging isang entry point para sa mga biyahero na gustong maranasan ang kagandahan ng mga pulo ng Palawan. Bagamat hindi direktang konektado sa West Philippine Sea, ang Cagayan de Oro Port na nasa Misamis Oriental ay isang pangunahing daungan din lalo na sa katimugang bahagi ng bansa. Ang lugar na ito ay tahanan ng iba't ibang mga isla, kabilang na ang Spratly Islands o Nansha Islands, isang grupo ng mahigit 100 maliliit na isla at mga coral reef. Marami sa mga isla at bahuran nito ay inaangkin ng mga bansa tulad ng China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei at Pilipinas. Inangkin ng mga bansang ito ang Spratly Islands dahil sa yaman ng likas na yaman na matatagpuan dito tulad ng mga isda, langis at natural na gas. Noong 1843, ang isang British whaling captain na si Richard Spratly ang unang nakakita at nakapagtala sa mga ISL na ito, kaya ipinangalan ito sa kanya. Bagamat hindi ito pinaninirahan, may ilan pa ring mga civilian settlements at mga estruktura ng militar sa mga isla ng Spratly. Isa sa mga islang bahagi ng West Philippine Sea na patuloy na pinagtatalunan ay ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal, isang makitid na bahura na matatagpuan sa baybayin ng Zambales. Isang lugar na puno ng mga coral reef at bato. Ito ay isang importanteng yaman na pinag-aagawa ng mga bansa sa rehiyon. Patuloy na umaabot ang tensyon sa isyung ito. Kaya naman ang mga hakbang ng mga bansang kasangkot ay patuloy na minamanmanan ng buong mundo. Sa kabilang banda, ang South China Sea na bahagi ng West Philippine Sea ay kinikilala ng China bilang kanila. Batay sa tinatawag na Nine-Dash Line na nakaguhit sa mga lumang mapa. Ayon sa China, ang linyang ito ay magsisilbing batayan ng kanilang pagkakaroon ng soberanya sa malaking bahagi ng karagatang ito. Ngunit, noong Hulyo 12, 2016, idineklara ng isang international tribunal na walang legal na basihan ang Nine-Dash Line at hindi ito maaaring gamitin bilang historical claim ng China sa nasabing lugar. Ang desisyong ito ay pabor sa Pilipinas at sa iba pang mga bansang apektado ng tensyon sa South China Sea. Aling bansa nga ba ang may karapatang mag-angkin
sa mga yaman ng West Philippine Sea. Ayon sa Pilipinas, matagal ng bahagi ng bansa ang West Philippine Sea at mga isla nito. Ang mga mapa at dokumento mula sa kasaysayan ay nagpapatibay na ang mga pook na ito ay nasasakupan ng Pilipinas mula pa noong unang panahon. Sa kabila ng mga tensyon at patuloy na agawan, ang West Philippine Sea ay nananatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan at kalakalan ng bansa. Sa kabila ng mga patuloy na isyu at pagtatalo sa teritoryo, may mga hakbang ang Pilipinas upang protektahan ang mga likas na yaman nito at panatilihin ang kaayusan sa mga bahaging ito ng karagatang sakop ng bansa. Sa mga datos na ito, makikita natin ang kahalagahan ng West Philippine Sea hindi lamang sa ekonomiya ng Pilipinas, kundi pati na rin sa ating pambansang seguridad at kaligtasan. Kung kaya, paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating mga karapatan sa mga likas na yaman ng BPS at mapoprotektahan ang kabuhayan ng ating mga mangingisda? Ano ang opinyon mo tungkol dito? Huwag kalimutang i-share ang iyong comment sa comment section down below.